morning, church. Pwede po tayong tumayo at saka total, marami pa hindi dumarating. Pwede lumapit po tayo para yung mga darating pa lang, meron silang place sa likod. Tsaka para magkakalapit tayo. Kasi parang galit-galit layo-layo. So, we have to worship God together, di ba? Hindi yung hiwa-hiwalay. So, yan. Salamat. Okay, so, pwedeng i-greet nyo yung mga katabi nyo, kamustahin nyo, how was their week, kamusta? Ayan. Okay ba lahat? Oh, di mabuti. Praise the Lord. So, okay, we're going to sing the song, God is Here, because nandito lagi ang Panginoon sa atin. Okay? Amen. Jesus.
For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, and you see the end. Church, let's sing this. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and all the fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. In Colossians 1:18, it says, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. That's our Jesus Christ our Lord. Amen. He is above all things, everything. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and poured on me above all. Let's sing above all powers, above all kings, above all nations, the world has ever seen, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the days of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Let us all pray. Yes, our holy God, it's all about you, God. It's not about us. It's not about us. But yet, oh God, you hold us in your hands.
to affirm your loving kindness, your mercy, and grace that only you can give. Lord, sa umagang ito, we come into your presence with a humble heart. We confess, O Lord, our sins to you. Marami kaming kasalanan ginawa. Thank you, Lord, dahil by the blood of Jesus, we are sanctified every day. We are loved every day. Kaya nga, Panginoon, kung sino sa amin dito ang nabibigatan ng puso dahil sa challenges na pinagdaanan niya this week, Lord, lift him up. Lift him up, O Lord. We need you, God. We need you. Wala kami pwedeng puntahan at lapitan, kundi ikaw lamang aming Diyos. Napakaraming boses sa amin naririnig, God. We want your voice alone. Ikaw lamang aming Diyos ang aming pakikinggan sa umagang ito. Buksan namin ang aming mga puso, O God. Buksan namin ang aming mga buhay, that we may dwell in your presence every day. In your presence, O Lord, there is fullness of joy. There is healing. There is comfort. There is love. There is grace. We love you, Lord, and thank you for loving us first. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, bago ka umupo, sabihin mo sa tabi mo, ano sasabihin natin? I love you with the love of the Lord. No? Because God is the author of relationship and He is love. Okay, October na. Grabe, no? Bilis ng panahon. At nagpapasalamat ako sa Lord muli. Ang bawat isa ay malalakas, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kalusugan. Napaka-challenging ng mga nagdaang araw dahil nga flu season, kaya po mag-ingat at patuloy na alagaan ang sarili. Okay, so ako parang may flu at by the grace of God, no, itatawid natin itong kanyang mga salita. So our October theme, removing barriers to church expansion, Acts 10:34 to Acts 12:25. Pag-alis ng mga sagabal sa paglago ng simbahan. No? Pastor, may mga sagabal ba? Meron. No? At yun nga, ang mga sagabal na ito, mga bars na ito, only Jesus can remove it. Para yun nga, para sa expansion ng kanyang kingdom. So, Acts 10:23 to 48 po, yung ating pag-usapan. Open up your Bible, at yun nga po, pakinggan natin ang sinasabi ni Holy Spirit. So this morning, we're following a story, no, all the way to the beginning of the book of Acts. At itong pag-usapan ngayon natin, siguro 9-10 years ago, no, mula nung Passover. At nakita natin dito paano God amazingly, no, drawing many people to His kingdom. Pero dito sa chapter 10, makikita natin dito, in the middle of chapter 10, merong pagbabago, may change. At yung nga, napaka-dramatic way ng change. Bakit? Pag-usapan ulit natin si Cornelius at si Peter. No? Si Peter. At there was a time when every person na part ng community or followers of Jesus, ang tawag sa kanila ay Christian, no? Every person who was a follower of Jesus, lahat ito ay mga Hudyo. All of them until the point of, dito nga sa chapter 10.
in the middle of this chapter. At makikita natin dito, yes, mahal ng Diyos ang buong mundo, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, but yung kanyang pagmamahal yon ay it pertains, no, to the Israel. All you have to do is what? Connect to Israel, be a Jew, no? At yun nga, ikaw ay mamahalin ng ating Panginoon. Kasi nga, ayon ang kanyang plano. There will be, no, a chosen nation na kung saan ito yung gusto niyang mangyari, na kung saan ang mga tao ay talagang makikita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, isang Hudyo, si Christ, tama? Ang kanyang 12 disciples ay Jew. Okay? Ang kanyang 120 doon sa upper na nagpe-pray, no? Nung dumating yung Holy Spirit, they were all Jew. And the 3,000 people nung nagsalita, nag-preach Peter, they were all Jews. Kasi nga, only Jews can have this authority, no, na para tumanggap kay Christ. Ang problema ganito, bago ka tumanggap at kumilala kay Christ, kailangan maging Hudyo ka muna. Okay? So gagawin mo yung mga regulations, no, ng ni Moses, at yun nga makikita natin dito, pati yung mga pagkain, lifestyle, no, pati yung pananamit, kailangan maging Hudyo ka muna bago ka maging tagasunod ni Kristo noon. Pero dito sa chapter 10, makita natin dito talagang from Gentile, no? From Gentile na isang Roman captain na si Cornelius, nakita natin hindi siya dumaan sa pagiging Hudyo, pero may ginamit ng Lord si Peter para ipakilala si Kristo sa kanya, no? So 10:24 to 26, basahin po natin. Okay. 24 to 26. Nang sumunod na araw, nakarating na sila sa Caesarea kung saan sila hinihintay ni Cornelius. Sino itong mga to? Yung pinadala ni Cornelius na dalawang servant niya at isang Roman soldier. At yun nga, may sinama si Peter. Nakarating na sila sa Caesarea kung saan sila hinihintay ni Cornelius kasama ang mga kamag-anak at mga close niyang kaibigan na in-invite niya. Pagpasok ni Peter, sinalubong siya ni Cornelius, tapos lumuhod siya sa harapan ni Peter. Pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang din ako. So nakita natin dito, ang sabi, now Cornelius was waiting for them. No? Dito natin makikita gaano yung pananampalataya ni Cornelius sa ating Panginoong Diyos. Isipin mo, pinapuntahan niya si Peter na hindi niya kilala. Ang sabi lang sa kanya ng angel, puntahan mo si Peter doon sa Joppa at dalhin sa iyo. No, hindi niya kilala personally, basta ang alam niya, inutusan siya ng isang angel sa kanyang vision na dalhin si Peter, at yun nga, walang cellphone noon. Walang sinabi yung kanyang mga servant na parating na po kami, kasama na namin si Peter, nag-aantay siya. No? Kaya meron na tayong makikitang faith expectation. Dahil sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Mga kapatid, kayo po ba ay pumunta rito na merong faith expectation? O dahil Sunday, pupunta tayo rito, parang ritual at gagawin natin yung Sunday. Pero yun nga, we need to understand, sa pagpunta natin sa church na ito, merong ibibigay si Lord na blessing. Hindi para lang matuto tayo, kundi blessing para magkaroon tayo ng transformation. Kaya nga sabi, di ba, from glory to glory to glory, kasi nga po ang ating goal as a spiritual mature Christian is to be like Christ. Yun talaga. Yun talaga gusto natin maging katulad ni Kristo, although may mga challenges, no, minsan nadadapa tayo, minsan napapatid tayo, pero alam ng Panginoon na sa puso mo, mahal mo si Christ. Ganon din si Cornelius. At nakita natin siya, papaano siya, isang mananalangin, no? Nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Nagpa-fasting. At yun nga, ang kanyang mga kakilala, kamag-anak, ay ipinapakilala niya ang Diyos ng Israel. Okay? Diyos ng Israel, hindi pa si Jesus. Kasi nga po,
si Peter ang magpapakilala kay Cornelius patungkol kay Jesus. So Cornelius was waiting for them in faith. And Cornelius met Peter at yun nga, lumuhod siya at pinuro niya si Peter. Kahit hindi niya kilala, pero alam niya, ito ay pinadala sa kanya para merong sabihin. Hindi pa patungkol kay Kristo, hindi niya pakilala si Kristo. Ang kilala niya ang Diyos ng Israel. Parang masarap yun, ano? May lulod sa harap mo. Entitlement. Diba? Entitlement. Merong magsasubmit sa iyo, merong magpapaalipin sa iyo. At yun nga, ang problema, yung pride. No? And glory, sabi ko nga, hindi natin kayang humawak ng glory. Kasi nga, pag tayo humawak ng glory, ang tendency, magiging prideful tayo. That's why si Lucifer, na isang worshiper, no, gusto niya yung glory. At gusto niya, maging katulad din siya ng Diyos. Pero hindi pa pwede, isa lang ang Diyos. So anong ginawa? Itinapon siya rito sa lupa kasama ng 1/3 of the angels na kasama natin. Kaya tignan mo yung katabi mo, baka nagkatawang tao yan. No? Nagkatawang tao. No? So, ganun nakikita natin dito because of pride. No? Itinakwil si Lucifer. At kung tatanungin niyo ko, kung pagpunta ng langit, saan ko gusto pumwesto? Doon sa pwesto ni Lucifer. Worshipper. No, worshipper. Gusto ko pumunta, bakante yon. Worship team, gusto niyo pumunta ron? Sa pwesto ni Lucifer? Bakante. Di ba? Kaya, pero yun nga, because of our love for God, our love for Jesus, no, maganda pumwesto ron sa pwesto ni Lucifer. Kasi nga, he is a worshipper. No? Ayun ang pangarap ko pagpunta ko ron. Pero hindi ko hanapin si Lucifer, siguradong wala ron. No? Pero yung pwesto, Lord, saan po yung pwesto ni Lucifer? Gusto ko doon. No? Gusto ko maging worshipper. So nakita natin dito, by faith, no? Nakita natin na si Cornelius, kahit hindi niya kilala si Peter, siya ay lumuhod kay Peter. At ang kagandahan nito, ang reaction ni Peter, no? Hindi niya tinanggap yung ganong entitlement. Ang sabi niya, tao rin ako. No? Tao rin ako, pero nakita rin natin dito, hindi niya minaliit si Cornelius na isang Gentile. No? He was not treated as dog. Kasi ang mga Gentile, ang treatment nila ng mga Hudyo sa mga Gentile ay aso. Ganon kababa. At alam niyo ba, ang mga Hudyo pa nagpe-pray sila sa umaga. Ang lagi nila sila sabi, Lord, thank you. Because hindi ako slave, hindi ako Gentile, at hindi ako babae. Ganun ang mga prejudices nila. That's why yung isang Pharisee, di ba, nung nakita niya yung isang tao na pinipilit niyang kabugin yung kanyang dibdib, nagmamakaawa sa Lord, ano sabi niya? Lord, hindi ako katulad ng taong ito. Ganon sila. Because of their prejudices, no, akala nila dahil sila yung tinatawag na ating chosen nation, ando doon yung entitlement. Pero dito nakita natin, papaano na si Peter ay inonored, no, si Cornelius by going to see him at Caesarea. Hindi pwedeng pumunta ang isang Hudyo sa isang Gentile na bahay. Tataasan ka ng kilay ng kapwa mo Hudyo. Questioning ka, bakit ka nakikisama sa mga hindi nating kapwa Hudyo? Ikaw ay, ang tingin nila sa iyo ay unclean o common. Gusto nila sila ay holy at clean, di ba? Pure. Pero ikaw makasama mo lang ang isang Gentile sa iyong bahay at kasama mo kumain, may paglalagyan ka sa iyong kapwa Hudyo. Ito yung mga tinatawag natin sa gabal. Barriers, kung bakit hindi nag-expand ang iglesia, ang katawan ni Kristo because of prejudices. Kasi nga, madalas, ang sinasabi ng iba, tama ako. Ang problema, hindi lang yung tama ako, ang sasabi nila, ako lang ang tama.
No? Hindi lang sila makontento na tama ako. Ang gusto nila, ako lang ang Kaya nagkakaroon ng problema sa mga churches kasi nga nagpupumilit sila ng problema, hindi tayo. Ang magkakalaban dito, ang kaaway, ay yung hindi natin nakikita para yung mga prejudices na ito, itong pagkiling na ito, ay patuloy na mabuhay sa atin. Diba? Bakit? May prejudices kasi one of the character ng tao ay mapag-killing. Diba? Tama ba? Prejudices. Diba? At ano pa? Sila ay ang mga tao mahilig mag-akusa. Sana, yun nga, makita natin dito, si Peter, pinuntahan si Cornelius, lumuhod pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang ako, at nakipag-usap si Peter kay Cornelius, papasok ng bahay, at nakita niya maraming tao. Isipin mo yung faith ni Cornelius, hindi niya alam talaga kung darating si Peter bilang isang Hudyo, papasok sa kanila, nag-imbita ng mga kakilala at kamag-anak. Kasi pinanghawakan niya, ang sabi ng anghel sa kanyang vision, na merong ipapagsabi. No? Kasi nga, good works are not enough para sabihin natin na tayo ay ligtas na. Anong sabi ko kay Cornelius? Hindi siya Hudyo, siya Gentile, mananalangin, nagpa-fasting, nagbibigay ng tulong sa mga mahirap, at inaakay yung kanyang mga pagkilala sa Diyos ng Israel. Pero hindi enough. Hindi enough. Kaya minsan, gumagawa tayo ng mga paraan na para tayo ay maligtas. Kaya kailangan na ipakilala ni Peter ang ating Panginoong Diyos, who is the way, the truth, and the life. Kahit na anong puti mo, kahit na anong galing mo, kung wala kang maayos na relasyon sa Panginoong Diyos, ikaw ay makasalanan. Makasalanan. Anong sabi natin last week? Pag hindi kinikilala si Kristo, kinoconsider na sinner. Bakit? Sino ba si Kristo? Diyos na nagkatawang tao para sa akin, para tayo ay bigyan ng tinatawag na assurance of salvation. Hindi yung mabuting gawa natin, hindi yung ating magagandang gawa. So, ang sabi rito sa chapter 12, verse 10, di ba? Ang kagandahan nito, they honor one another. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 12, verse 10, honor one another above yourself. Walang pagtingin ng mababa, walang pagtingin na nakakataas. We need to honor one another. Hindi dahil sa sitwasyon niya, kalalagayan niya, kundi dahil kay Christ. Dahil kay Christ. So, Peter refused both to be treated by Cornelius na siya ay isang Diyos, at he refused to treat Cornelius as he were a dog. No? At makita natin sa 27 to 29, ang sabi rito, habang nakipag-usap si Peter kay Cornelius, papasok ng bahay, nakita niya doon ang maraming tao. Sinabi niya sa kanila, alam nyo mismo na hindi pwedeng bumisita o makisalo ang mga Jews sa mga Gentiles. Pero ipinakita sa akin ng Diyos na di ko dapat ituring na marumi o dapat iwasan ng kahit anong sinong tao. Kaya nung pinasundo niyo ako, sumama agad ako. Bakit niyo ba ako pinasundo? So, ang sabi doon, si Peter ay pumasok. He went in. At nakita niya nga, maraming tao. Napaka-eksi na praise, pero napaka-important na passage of this section. Kasi nga po, binitawan ni Peter yung kanyang mga customs and tradition bilang isang Hudyo. By entering a Gentile home, Peter showed that his heart and mind has changed. No? At yun nga, yung nakita niya na vision ng sabi ng Panginoon, get up, killed, and eat. Diba? Yung isang sheet ng parang tela na ando doon yung mga hayop. 3 times na tinanggihan ni Peter kasi nga siya ay isang Hudyo. Kaya pasalamat ka, ikaw nakakatikim ka ngayon ng bacon, ng lechon. Diba? Nakakatikim ka ng
lobster, ng crab. Nung panahon na yon, hindi pwede. Ito ay mga unclean food. Hindi pa pwede sa mga Hudyo. So, tinanong ni Peter, ano ang kailangan nyo sa akin? No? So, sila ay sumagot na, yun nga, sinabi ni Cornelius na siya ay may isang pangitain sa kanyang prayer time at siya ay pinasusundo. Okay? So, in 30 to 33, ang sabi ni Cornelius, 4 days ago, ako ay nagpa-fast until that hour at nga nagpakita sa akin ng isang anghel. No? So, Cornelius' prayer has been heard. Tanong, pinakinggan ng Diyos ang dalangin ni Cornelius. Ibig sabihin, siya ay ligtas na, siya ay Christian na, siya ay follower ni Jesus. Tinatanong ko kayo. Kasi mabuti siya, di ba? Ang dami niya ginagawang kabutihan. Pero yun nga, hindi pa siya ligtas. Pero ang kagandahan, nakita ng Diyos yung kanyang mga ginagawa in honor ng Diyos. Kaya nga, when we pray in Jesus' name, Amen, we're praying because we have this mind and heart of Jesus. At sa mga taong hindi nakakilala kay Christ, pero nananampalataya at merong Diyos, alam natin yung kanyang mercy. Ang kikilos para tanggapin yung kanyang panalangin. No? Tatanggapin. Kasi nga, ang sabi ng Bible, di ba, if you seek me, you will find me. Kasi seeking si Cornelius. Ang problema, yun nga, kailangan basic niya yung tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang tao na ipapadala sa Kanya. Hindi nga enough ang mabuting gawa. Hindi enough. Kailangan relasyon sa isang Diyos na namatay para sa atin. So, Cornelius explains why he sent to Peter. Yun nga, sabi niya, siya ay nananalangin at dumating itong anghel na ito. At si Cornelius ay patuloy na nananalangin, may oras, katulad ng mga kapwa Hudyo ni Peter. Anong oras sila nananalangin? 3 times a day? 9 in the morning, 12 noon, at 3 p.m. Ginagawa ni Cornelius. Isang gentle. At nagpa-fasting din siya. No, nagpa-fasting din siya. At yun nga, nagbibigay siya ng tulong sa mga nangangailangan. But the message Peter was about to preach had great preparation. No? Peter was prepared by the Holy Spirit para pagpunta niya nga doon sa bahay nila Cornelius, sila ay handa. Prepared. Kami pong mga pastor, we spent 10 hours for isang preaching. At hindi namin kaya po ito ng isang upuan. Inaaral po ito. Ganong dapat ka-prepared ang isang pastor. No? At up to our best ability, pinipilit namin na makinig kay Holy Spirit para siya ang magsasalita sa ating lahat. It's not about me. It's all about God. Kasi only Holy Spirit can interpret His Word. But, yun nga po, kung dapat prepared ang isang pastor, dapat prepared din tayo. That we can open up our Bible, open up our hearts and life, at katulad ng mga Berean, no, sinasaliksik ang Bible, kung totoo ang sinasabi ng pastor. Nung last Wednesday, may nagtanong sa akin, isang kabataan, young pro, Pastor, okay lang ba sa'yo na sa iyong preaching ay merong tinatawag na kikriticize? Ano yung pakiramdam mo? Sabi ko, nangyayari sa akin yun, ang pangalanan natin, Mami Dulce. No? Yan, gustong-gusto ko yun. Bakit? Kasi nga alam ko, nagbabasa ng Bible, baka may nakaligtaan ako. At ako ay accountable sa bawat isa sa atin. Pero yun nga, hindi ko tatanggapin ito na isang yung qualification para sabihin ko na hindi ako karapat-dapat. No, pinipilit ko, kaya nga po mahalaga ang bawat isa sa atin magbubukas ng Bible.
And we will learn from this Bible. Sama-sama tayo mag-aaral, sama-sama tayong pakikinggan ang sinasabi ni Holy Spirit at makikita natin lahat tayo ay iisa yung journey to be like Christ. To be like Christ talaga. Kaya nga po, patuloy ko kayong ini-invite yung ating morning devotion tuwing 6 a.m. sa ating FB group, no? Pinag-aaralan po, talagang sinasaliksik para lahat ay magkaroon ng tamang application sa buhay. So nakita natin dito, si Peter ay pinrepare ni Holy Spirit. At yun nga po, si Cornelius, prepared din siya to hear the message of Peter. Kaya po, ang kagandahan nagbunga. Lahat ng kasama ni Cornelius ay nandoon. Merong faith expectancy na sinasabi. No? Kahit na ang Peter nito ay isang Hudyo, nakita natin sila ay very willing makinig. Very willing ba kayo makinig sa akin? Kasi sa totoo lang po, pag-aaralan natin itong Acts hanggang December. The whole book of Acts. Kung paano nagtatrive ang iglesia sa panahon noon until now. Kaya po natin binibigyan ng pansin. Kasi marami rin nagsasabi sa akin, Pastor, wala bang something na minsan magme-message kayo na para bang napaka-adaptable sa everyday life? Ito naman lahat ng ito ay adaptable. Kaya lang nga, mas tinitignan natin yung biblical foundation when it comes sa ating faith. No? Ang totoo, alam naman natin ng tama't mali. The problem is patuloy natin ginagawa yung mali kasi nag-enjoy tayo. Diba? Nag-enjoy tayo. Pero yun nga, mahalaga po na inaaral ang salita ng Diyos para hindi tayo madaya ng kaaway. No? Kasi hindi ako pwedeng tatayo sa harapan nyo at para kayong kinikiliti. No? Sa mga gandang mga encouragement. Tandaan natin, ang daming pastor ngayon, ang totoo, sila ay mga inspirational speaker, motivational speaker, at yun nga, minsan, magandang pakinggan, pero walang biblical foundation. Maganda pakinggan, maganda. Pero walang biblical foundation. Kaya po inaaral natin para makita natin ano ang mga biblical foundation na magagamit natin sa araw-araw. Katulad nga ng prejudices na ito. Di ba? Hindi tayo kailangan na tayo ay banal-banalan. Kailangan katulad ni Peter, nagkaroon tayo ng realization na ako ay gagamitin, Lord, para sa aking kapitbahay, kakilala, kamag-anak, kasamaan sa trabaho, upang ang salita ng Diyos ay magbunga sa kanilang buhay. No? Magbunga. At yun ang nakita natin. Yun ang nakita natin na dito, they prepared their hearts, no? Peter prepared himself at nakita natin, hindi pa tapos si Peter sa kanyang pagpipreach, the indwelling of the Holy Spirit kay mapandem. No? Dumating ang Holy Spirit at yun nga, ang sabi ni Peter, sila ay kailangan bautismuhan. Bautismuhan. Kung talagang sila ay nakikakilala sa ating Panginoong Diyos na siyang tagapagligtas. At sino ang pipigil para sa Diyos? So nung narinig nila ito, nanahimik silang lahat at nagpuri sa Diyos. Sabi nila, ibig sabihin, binigyan din kami ng Diyos ng chance ang mga Gentiles na magsisi at tumalikod sa kasalanan at binigyan niya din sila ng buhay. Because God is for all. Hindi na for Jews, no? God is for all, mahal na. Dahil nga kay Kristo, tayong lahat ay tinanggap na. Wala ng Hudyo, wala ng Gentile, wala ng mahirap, wala ng mayaman, wala ng babae, wala ng lalaki, lahat ay mahal ni Jesus. Dahil ipinakita niya nga, wala siyang favoritism. Acts 10:34. Basahin natin. 34 to 35. Ang sabi dito, nagsalita si Peter, ngayon ko na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Natutuwa siya sa lahat ng mga may takot sa Kanya at gumagawa ng tama, kahit ano pa ang lahi nila. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Hindi mo na kailangan maging Hudyo. No? Natutuwa ang Diyos kahit ano pa ang lahi nila. Alam nyo yung mensahe niya sa mga taga-Israel,
na pinoproklame ang magandang balita ng kapayapaan na galing kay Jesucristo, ang Panginoon ng lahat. Jesus is God for all. Kahit anong lahi ka, mabuti ka, makasalanan ka, siya ay Diyos pa rin, na patuloy na tatanggapin ka, patatawarin ka. All you have to do is what? Confess your sin. Kaya nakita natin dito, no, yung sermon ni Peter, from 34 to 43, ipinakilala rito ni Peter si Jesus. Paano niya pinakilala? No? Paano pinakilala ni Peter si Jesus? Ang sabi niya, si Jesus ay yun nga, wala siyang tinitignan, no, na favoritism, at siya isang taga Nazaret, pinili siya ng Diyos, binigay sa kanya ang Holy Spirit at binigyan siya ng kapangyarihan. So nakita natin, napakahalaga po, no, na ang pagkilala natin kay Christ ay tunay na maipaliwanag natin, ma-share natin sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Okay. So sa ating next slide, ako na tayo. So God eliminates barriers to the expansion of His kingdom. Sino magtatanggal? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng spiritual discernment, nakita natin, si Peter kahit na 3 times, no, nireject niya, pero nung nakita niya yung mga taong sumundo sa kanya, and the Holy Spirit speak to him, na papasukin mo at sila ay samahan mo, nakita natin, ang Diyos ang kumilos. No? So sana tayo ganun din, maging spiritual discerning tayo. May gagawin ang Lord sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. But the problem is, katulad nga ni Peter, hindi siya perfect. 3 times, ipinakita sa kanya yung vision, 3 times na sabi niya, no Lord. Pero yun nga, siya ay available nung time na kailangan na pumunta siya sa Caesarea kila Cornelius. Okay, sige next. Nawala yung aking rito. So, the biggest barriers to that kingdom expansion, yan, prejudices and discrimination. Ito yung mga sagabal kung bakit ang iglesia ng Panginoon ay hindi lumalago. Kasi nga, ang lagi natin sinasabi, tayo lang ang tama. Even sa mga evangelical churches, Pentecostal churches, sa mga churches na, ayun nga, hanggang ngayon nagtatalo-talo because hindi nila alam ang framework ng Bible is about God who is a covenant God. Kaya nagkakaiba-iba ng interpretation about the Bible kasi hindi nila alam ang framework ng Bible is about God. Na kahit na hindi ka maging tapat sa Kanya, siya ay mananatiling tapat sa atin. Kaya nagkakagulo, no? We interpret the Bible according sa ating mga denomination, according sa ating mga pinag-aralan. But we need to understand that God is a God of covenant para makita ang framework ng Bible. Upang nang sa ganon, walang pagkakalito. Okay? Ano pa? Believing that being good enough is enough to save a person from eternal punishment. Hindi nga eh. Kaya nga gumawa ang Lord ng pangitain. Kay Peter, ang pangitain, vision, kay Cornelius, isang anghel. Kasi gagamitin ng Lord ang anghel para na siya magdadala ng good news. Kasi kung gagamitin ng Diyos ang mga anghel para mag-share ng good news, sana hindi na tinawagan si Peter. At what if biglang may nagsalita sa tabi mo, sinishare si Jesus, anong pakiramdam mo kaya? Anong pakiramdam nyo? Isang anghel. Di ba parang matatakot ka, magkakaroon ka ng pagkabigla, pero yun nga, ginamit ng Diyos ang isang vision, ang isang angel, para itong mga taong ito ay magkaroon ng alignment at makilala si Christ. At dahil doon, napuputol yung mga sagabal. Kasi nga, unbelief ang nagiging problema sa mga tao. Unless na merong magturo, magsabi patungkol kay Jesus, ay hindi sila maniniwala. Kaya tayo talaga ang magpapakilala kay Christ. Pastor, paano yun? Kailangan kabisado ko yung Bible? Hindi. Yung buhay na binago mo. Mas matinding testimony na yon. Pag nakita yung buhay na binago mo dahil sa iyong relasyon kay Christ, mas naintindihan nila
ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, being good enough is enough. No? Hindi talaga eh. No? Ephesians, sasabi sa Ephesians, it is by grace that we are saved. So that no one can be boastful. Hindi ka pwedeng magmalaki. No? Kaya nakakatakot na minsan ang mga Kristiyano masyadong itinataas ang kanilang mga denomination, ang kanilang mga grupo, ang kanilang paniniwala, hindi na sino? Si Christ sa buhay nila. No? Mas mahalaga ang talino kaysa sa relasyon. Kaya maraming Kristiyano ay ang sakit ay hydrocephalus. Ang laki ng ulo. Pero ang puso, malnourished. Kasi ang daming alam. Yes, ang daming alam. Ang problema, pag kinausap mo, yun nga, may mga prejudices sila. No? May mga judgmental thinking sila. Kaya, sana hindi kayo magkaroon ng hydrocephalus. Ang dalangin ko, magkaroon kayo ng enlargement of heart. Spiritual, hindi physical. Delikado pag physical. Spiritual, na magkaroon tayo ng heart enlargement, no? Upang nang sa ganon, no, ipakilala si Kristo. Ano yung nabago sa akin sa buhay ko? Dati akong mayabang, dati akong maldita, pero nakilala ko si Kristo. Naging mas maldita ako, naging mas mayabang. No? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has come, the new has gone. Tama ba? Baliktad. No? The new has come, the old has gone. Dapat ganon. No, yung ating relationship sa Christ, yun ang laging magpapariman sa atin na maging humble. Alam niyo, nung nag-aaral ako, kala ko yabang-yabang ko na, alam ko na lahat. Laking Sunday school ako. Pero hindi pala. Hinambol ako talaga ni Lord nung ako ay nag-aaral. Hinambol talaga ako ni Lord. At talagang, yun nga, nakita ko yung aking mga devotion, ni-review ko, ang galing-galing ko mag-devotion para sa ibang tao. Hindi ko nakita yung devotion ko na si Lord ay kinakausap ako. Kundi yung devotion ko, ito, kasi si MJ, ganito yan eh, kaya dapat ganito. Yun, ganun ako. Noon, nung nire-review ko, so I really asked the Lord for forgiveness. No? Kinakausap niya ako, He want to be mas malalim yung kaming ugnayan, pero nakita ko, nung nire-review ko yung aking mga devotion, puro para sa ibang tao, hindi para sa akin. Kaya po, napakahalaga na makita natin, being a good person is not enough. No? Para sabihin natin tayo ay ligtas at tayo ay maniniwala ang mga tao sa atin. So, Peter realized that God does not discriminate. No? God shows no favoritism. Mga nanay, may favorite kayong mga anak. Umamin na kayo. Di ba? Umamin na kayo. No? Yung favorite na anak, mas malaki ang hiwa ng pork chop. Yung hindi favorite, maliit lang. No? Tama ba yun, Nanay Lai? Ha? May favoritism no? Mas maraming hiwa, cut ng pork chop, doon sa favorite, yung iba, tagi-isa lang. Pero doon sa favoritong anak, dalawa. Oh, tama raw. So, nakita natin ng Diyos, walang favoritism. Ang kagandahan nito, even Jews and Gentiles, lahat ay available na sa pag-ibig ni Lord. Kaya nagkakagulo sa bahay eh. Di ba kayo nagkakagulo kasi masyadong lantad ang favoritism. Aminin na natin yan. Aminin na natin. Pero, salamat tayo, si Kuya Noel, iisa yung anak. No? So, absuelto siya, iisa yung anak. No? Si Ate Dolor, iisa yung anak. So, nakikita natin dito, ang lahat ay inclusive na. Ang kaligtasan, ang problema, sino ang available para sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa lahat. Tignan mo yung katabi mo kung fat. Fat, F-A-T.
Dapat ang mga Kristiyano fat. Oo, bawal ang Kristiyanong malnourished. Dapat ikaw ay isang fat, faithful, available, and teachable. No? Kaya ang isang Kristiyano, walang Kristiyanong malnourished. Dapat lahat tayo ay fat, faithful, available, and teachable. Ganito si Peter. Kaya yung kanyang pagkikita kay Cornelius at yung mga kanyang kakilala, nakita natin, lahat sila ay tumanggap. Ating Panginoong Jesus, nakilala nila si Jesus Christ of Nazareth. Kung paano siya namatay sa krus, paano ikatlong araw siya nabuhay, at yun nga, lahat ay na-feel ng Holy Spirit. At sinabihan sila ni Peter na kailangan nilang magpa-baptize. Mahalaga ang baptism. We are one with Christ in His death, burial, and resurrection. Yung ibig sabihin ng baptism, that we are committed our life to the very ministry of Jesus, that we will go and make disciples of all nations. Hindi tayo nagbabautismo para maging miyembro ka ng CCM. Tayo ay nagbabautismo kasi we are truly sold out kay Christ, na ako ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. No? Kaya kung sino pa ang hindi nabautismuhan, you need to commit your life to Jesus. Kasi ito lang ang pwede natin sabihin, merong legacy, certainty sa ating mga buhay. No? Ito lang yung ating pwedeng sabihin may kasiguraduhan, yung ating relasyon kay Jesus. Kahit yung asawa ko, hindi ako sigurado dyan. Kasi pag naghihilig ako, tinatadyakan ako. Ang lakas daw ng hilig ko. No? Kaya nagigising ako, tatagilid. No? Pero si Jesus, at least hindi ako tinatadyakan. So makita natin, walang favoritism. Ano pa? Cornelius discovered that good deeds are not good enough. In every nation, he accept those who fear him and do what is right. Kasi nga, available ang ating Panginoong Diyos sa mga seekers. Sa mga seekers. At gagawa siya ng paraan, itong seekers na ito, no, na may pagkilala sa Kanya, ay gagawa siya ng paraan sa mga tao na kung saan kilala si Jesus at ipakilala sa kanila si Jesus. Ang importante, sila ay seekers. Tayo ba, seekers tayo ng ating Diyos? Na sinisik talaga natin siya? That we are very willing to have time with Him, sa ating quiet time, sa ating devotional time with Him. No? Kasi ang lagi sinasabi, Pastor, gumagawa na ako ng ganito lahat, bakit di ko pa nakakamtan? Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But the problem is, you're seeking the kingdom, hindi mo sinisik yung king na may susi ng kingdom. Unless you seek the king, hindi ka makakapasok sa kingdom. Tungangers ka pa rin. Nakatunganga ka lang sa labas ng kingdom. Unlike pag sinik mo yung king, he is very willing na papasukin ka sa kanyang kingdom, and you will be a subject to him, at yun nga, you are protected, you are provided. No? Kasi you are in the kingdom. We're always seeking the ministry involvement kung saan tayo nagpapaka-busy. Pero wala tayong personal time with the Lord, wala tayong intimacy. Busy sa mga ministry, pero yung personal time with the Lord, hindi niya na-develop, na-cultivate. Diba? So, mahalaga po na makita natin, lahat ay kayang tanggapin ng ating Panginoong Diyos at ituturo tayo sa tamang mga tao para ipakilala si Kristo. At walang iba kundi ikaw yon. Wala nang iba. Ikaw yun. Sa isang campus mo, sa iyong mga workplace, no? Sa iyong community, sa iyong mga kamag-anak, ipapakilala mo si Christ sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Buhay natin, pinakamagandang patotoo yung ating buhay. Mas maniniwala sila. Kaya nga po, sunod natin yung ating next, yan.
What if hindi sumunod si Peter at si Cornelius doon sa gusto na mangyari ng Panginoon? What if even si Cornelius na isang devoted sa Diyos ng Israel ay mapapahamak? Only through Christ alone yung salvation. Kahit anong buti niya. We cannot sabihin natin na yung paggawa ng mabuti ay mag-earn sa atin ng kaligtasan. Hindi ka nagpapakabait para maligtas. Nagpapakabait ka kasi ligtas ka na. Okay? Hindi na nagpapakabait para maligtas. Bumabait ka kasi ligtas ka na. Merong transformation. Ang puso mo, inaayos ng Panginoong Diyos para maging katulad niya. Yun nga, lahat tayo busy, pero wala tayong intimacy with our Lord Jesus. Our Lord Jesus. Kaya, ito nga, nakita natin si Peter, binitawan yung kanyang mga tradisyon, yung kanyang mga practices bilang isang Hudyo, at si Cornelius, siya ay nireward ng Diyos at pinakinggan yung kanyang panalangin, na bagamat siya isang devote, na Gentile Roman officer, nakita ng Diyos na hindi sapat yung kanyang pagkilala sa ating Panginoong Hesus, kaya ipapadala si Peter. Ipapadala. Mga parents, please, isama nyo ang mga anak nyo sa Panginoong Hesus. Hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, tulog pa. Gisingin mo. Hindi tayo magiging effective kung mismong mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, walang pagkilala kay Jesus. Isa sa may pagmamalaki ko sa inyo, yung mga anak ko talaga. Pinakita ko paano ko magmahal sa Diyos. At hindi ko iaalaw. Mapariwara sila. Kaya lagi ko sila sinasabihan, pinapaalalahanan. Sana may ganun tayo sa puso natin. Hindi pa pwedeng, Pastor, busy bakit ano pinagkakabisihan? Naglalaro ng online game. Kaya napuyat. Please po, mga magulang, kung hindi kayo gagamitin ng Panginoon, ang gagamitin ng kaaway ang mundo. Makita nyo ang mga anak nyo na pariwara na. Please. Kung hindi man natin, sabi ko nga nung Sunday, if we cannot see the hands of God, trust Him that tayo ay nasa puso niya, that we are in His heart. Kasi talaga kala mo parang binitawan ka ng Lord, hindi kumikilos, pero tandaan mo, trust His heart. Magtiwala ka. Ewan ko, siguro namimiss ko lang yung panganay ko. Kasi marami tayong kakakilala na nakita na sila, kaming mga magulang niya, yun nga, mag-iisang taon na, hindi pa namin nakikita. At yun nga, magiging lolo. Siguro, kaya medyo sentimental ako, kasi namimiss ko. Na pag kami kakain, nag-uusap-usap, kamusta sila, Di bali yung walang nanay kasi yung nanay minsan panggulo Di ba? Kaya sila na kinakausap ko minsan. Pero yun nga, kung sino ang gagamitin ni Lord sa ating mga mahal sa buhay, walang iba kundi tayo. Pag hindi tayo kumilos, mga kapatid, ang mundo, makikita natin ating mga anak nabulag na ng mundo. Kaya tuwan-tuwa ako. Makikita mo isang pamilya nasa ministry. Last week, nag-pray sa exhortation sa communion si Kuya Dan. Sa offertory si Ate Gina. Tapos nag-announce yung mga anak. Alam nyo, nakaka-bless. Tapos si Kuya Mike, kakanta, yung anak tumutugtog. Nagsasakripisyo, Sabado pupunta rito, ihahatid. Alam nyo, nakaka-bless.
No? Bakit? Kasi nga po, we need to fight for our family. We need to fight for our kids. Sabi ko nga sa inyo last week, sila ang pag-asa ng ating bansa. Kahit wala tayong nakikita ngayon na parang pag-asa ng bansa natin, parang nakakadismaya, pero nananampalataya ako, darating yung time talaga, the Philippines will be great again because of your kids. Hindi na tayo, nasa twilight na tayo eh. Pero yung mga anak natin, please, ipakilala natin si Jesus sa Kanya. Pakilala natin. No? Para nang sa ganon, makita nila na hindi lang natin sila mahal. Mahal natin ang lumikha sa kanila. Mahal natin yung nagbigay sa kanila. Kaya sama nyo, gisingin nyo. Bawal magpuyat pag Sabado. Friday pwede, pero Sabado, no? Siyan, bawal magpuyat. Friday pwede. No, Siyan. Pero Saturday, hindi kasi tutugtog si Siyan. Ang aga kanina ni Siyan. No, nakakatuwa. Dati bata, patakbo-takbo. Pero ngayon, nagagamit sa ministry. Kasi bakit? Merong tumugon. Yung kanyang mga magulang. May tumugon. Okay? So, mahalaga po, no? Ito ay kailangan both na pagkilos. God's part, your part, and their part. Tandaan natin, may gagawin ang Diyos, kailangan kumilos ka, at may gagawin ka, at sila rin naman ay kailangan may gagawin. At nanampalataya ko, walang makikita po ang kaaway na sirain ang pamilya nyo. Wala talaga. Because what? Alam niya na solid kayo sa Panginoong Diyos. Solid kayo. So, ano pa yung ating pag-usapan? No? God bless Peter and Cornelius' obedience. Sabi ko nga last week, no? Partial obedience is disobedience. Kaya yung Holy Spirit fell upon all who were listening to the message, at yun nga, nakita natin, sila ay pinapurihan ng ating amang Diyos. Nakilala nila si Christ through Peter obedience. No? What if talaga hindi nag-obey si Peter? No? Sayang ang mga kaluluwang ito. At ngayon nga, hindi natin sila pag-uusapan kasi they were insignificant kung hindi sumunod si Peter sa isang vision ng ating Panginoong Diyos. Wala, baliwala itong pinag-uusapan natin. At yun nga, they speak in other tongues and praising God. No? Ito yung indwelling of the Holy Spirit na sinasabi. No? What is speaking in tongue? Theological. Ang sabi sa 1 Corinthians 13, kahit na alam ko na ang lahat ng lingwahe ng anghel, kung hindi ako marunong magmahal, ay bali wala. Bali wala. The Spirit unite us. Hindi tayo magkakaroon ng division. But, yun nga, kung dahil lang sa speaking in tongue na ito, magkakaroon ng division, hindi ito sa Lord. The Spirit unite us, not to divide us. What if meron kang gift ng tongues? Anong gagawin? Kung walang mag-interpret, you need to keep silent. No? You need to keep silent. Kasi nga, pag mga Kristiyano na hindi pa ganon lalim sa kanilang faith, it will cause confusion. No? Ito yung aking pananaw talaga dyan. Spirit unite us. No? At meron ako nakakausap, pag hindi ka nag-speaking in tongue, hindi ka ligtas. Ako meron akong alam na speaking in tongue, pero hindi ko ginagamit. May alam ako, tanong niyo ako kung ano. Bala. Ngayon, ilang alam kong speaking in tongue, laba. Ugas.
When we talk about speaking in tongue, it's between you and the Lord. Habang usapin, dinaanan lang natin. Basta, the Spirit unite us not to divide us. So, yun nga, the Lord truly blessed Peter and Cornelius at dahil sa kanilang pagsunod, marami ang naligtas. Okay? Anong gagawin natin? Number one, anong gagawin natin? We need to develop our spiritual discernment. Ang kaaway mapaglindang, meron siyang mga deceiving scheme. Akala natin totoo, pero hindi pala. Ayan ang panalangin ko lagi, spiritual discernment. Kasi hindi gagawa ang kaaway na alam mo na hindi mo tatanggapin kasi ma-expose siya. Ang gagawin niya, parang isang regalo na maganda ang balot, parang dustan, may mga ano, pero pag binuksan mo, ito ay isang basura. And be aware. No, be aware. Mapandaya ang kaaway. Kumikilos pa rin siya until now. Until now. No? At yun nga, ang dami lang question about God, about Jesus. That's why we have this faith. Kahit hindi natin naintindihan, panghawakan natin yung pananampalataya kay Kristo kasi alam natin siya ay biblically and historically merong evidence. May evidence. Ano pa ang gagawin natin? No? Make ourselves available. Yes, hindi tayo perfect. Katulad ni Peter, hindi perfect, pero make ourselves available, especially sa mga kakilala at kaibigan natin na nakikita nyo kailangan ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. And number 3, thank God. Kasi sa dinami-dami ng tao, ikaw ang ginamit. At pagdating sa langit, uupo ka sa upuan ni Lucifer. Well done, good and faithful servant. Uy, maganda yung pangalang Lucifer. Pag mga kabataan, magkaanak kayo, tawagin niyo Lucifer. Oh, maganda, bright morning star. No? Kaya lang pumangit kasi nga because of the curse, no? Because of his sin. Pero maganda yon, Kenneth, pag pangalanan Lucifer. Oy, Lucifer, halika nga rito. Parang ganon. Bright morning star. Ibig sabihin ng Lucifer. Kaya worshiper talaga siya. At pumangit lang dahil nga sa ginawa niyang pagmamalaki sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, yan lang po ang gusto kong iwan sa inyo. Romans 10:14, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? No? Paano sila maniniwala kung walang magpapakilala? Tayo po ito ang magpapakilala dahil nabago ang buhay mo sa iyong relasyon kay Jesus. Sa ating pag-usapan mamaya, especially mga small group reflection, kung bibigyan ka ng pangitain ng Diyos tungkol sa pakikitungo mo sa ibang tao, ano ang naisip mo na sasabihin niya? Diba? What do you think will He tell you? Pangitain. Ibig sabihin, no, merong discernment na ipapakita sa Panginoon, pero alam mo kaya kung ano yung discernment na iyon o pangitain. Kaya po maging aware tayo, no? Maging aware tayo, maging wise, no? Maging wise tayo in dealing with this world. Punong-puno ang mundo na ito ng pandaraya ng kaaway. Kaaway. Kaya magpasalamat tayo, yung certainty that we have a good relationship with Jesus, right relationship with Jesus, will lead us to a great destination. To be with Him now and forever. So tayo tayong lahat. Ayan. Kasi papanalangin nyo kami. Kailangan namin umalis ng 11:30. We need na dumating sa Baguio ng 6 p.m. para sa pastor's training, no? Merong orientation. At ipanalangin nyo kami na maging ligtas yung aming biyahe at masama nga po yung pakiramdam ko.
but I need to be there by 6 p.m. At magpapaalam ako sa inyo, magkikita tayo October 15. No? Namimiss ko kayo. No? Bibitaw muna ako sa social media kasi ito yung aking sabbatical leave. Sabbatical leave, pero yun nga, nasa pastor's training for the whole month of October. So please pray for us, kami ni Sister Annalyn, na yung empowerment at strength ng Panginoon ay talagang sumaamin, at yun nga po, tayo ay tumutulong na ang bawat pastor ay magamit yung tinatawag na real life discipleship sa kanilang mga simbahan. So halika dito, my beloved. Yan, my beloved. Yan. We need your prayers. No, we need your prayers and we love you. Hindi to sinasadya, naka-schedule na po talaga this whole October. This week sa Bago, second week sa Alfonso Cavite, third week sa Apari, and last week ng October sa Silang. No? At yun nga po, sa 15, total nasa Alfonso lang kami, so makakabalik pa ako rito. So, muli tayo makikita-kita para muli pag-aralan at sa buhay salita ng Diyos. Gusto ko si Kuya Lito mag-pray. Yan, yung ating elder. Please pray. At samahan niyo si Kuya Lito, no, na ipag-pray kami. At napaka-challenging nga kasi I'm not feeling well. Yes, Kuya Lito, sama mo na rin yung birthday ni Sister Annalyn. Okay, mga kapatid, pwede na ba nating itaas ating mga kamay para bigyan natin ng papuri ang Diyos at hingin natin sa Kanya na gabayan niya ang mga mag-asawang ito at hindi lamang sa kanilang enjoyment, sa kanilang bakasyon, kundi para ipag-gamit sila ng Diyos sa kanilang patutunguhan. Okay, let us pray. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat po sa aming mga pastor, especially po sa mag-asawang ito na sila'y tutungo sa lugar po ng Baguio, ng kung saan po, Lord, gagamitin mo sila sa maraming pagkakataon na itataas, Lord, ang inyong banal na kaharian dito sa lupa. Kaya nga po, hinihingi po namin ang inyong pag-iingat sa mag-asawang ito, Panginoon. At alam po namin, Lord, na sila'y nalulugod dahil po sa inyong special na pabor, Lord, sa mag-asawang ito, lalo na po sa kanyang buting asawa, Panginoon, na nagdiriwang sa araw na to, sa kanyang kaarawan. Kaya nga po, Lord, dagdag po na blessing po sa kanila dahil patuloy mo, Lord, na pinagyayabong ang kanilang buhay at sa kanilang relasyon sa kanilang mga anak at sa mga ibang pamilya na kabilang po kami dito, na patuloy niya po, Lord, na binibigay ang kanyang panahon para, Lord, mapabuti ang relasyon ng bawat isa, Lord. Kaya nga po, Lord, inihiling po namin sa umaga ito ang iyong lubos na pag-iingat sa kanilang pagbibiyahe, Lord. Nakasama, Lord, ang kanilang mga kaibigan o kung sino man po ang kasama nila patungo sa lugar po na pagdadausan po ng kanilang session o yung kanilang pag-aaral, Panginoon. Kaya nga po, Lord, wala po kami, Lord, na may hiling, kundi, Lord, gabayan niyo sila sa kanilang paglalakbay. Nawa makarating sila ng maluwalhati dahil kayo naman po talaga ang sadya nila doon. Hindi po yung kanilang kasiyahan, kundi, Lord, ang mapahusay, Panginoon, ang kanilang paglilingkod. Hindi lamang po sa iyo, kundi sa lahat ng manakakakilala sa kanila, Panginoon. Kaya nga po, Lord, hiling po namin ng
ang iyong pag-iingat. At muli po namin, Lord, na habang sila'y naglalakbay, Lord, hindi po, Lord, mapuputol ang aming panalangin upang matyak po namin na may katyakan po kami at totoong nililigtas mo sa kanilang mga paglalakbay. Kaya nga po, Lord, sa umaga ito, pinupuri po namin kayo dahil po napakaganda ang mga mensahe na binigay mo sa amin sa magitan po ng aming si pastor na si Pastor Arnold, Panginoon. Kaya Lord, muli, salamat po ng marami. Ngayon pa lang po kami ay nagpapasalamat na dahil sa inyong pagmamahal sa bawat isa at sa aming butihing pastor na ito, Panginoon. Kaya po, Lord, diniling po namin muli po nila namin papasalamat sa iyo. Dahil ito'y talagang ginagamit mo sila sa kanilang ministry, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Allah tayo magsabi ng Amen and Amen. So, mahal po namin kayo, babalik kami. No? Babalik 2 weeks lang. At yun nga po, nasabay lang sa aking sabbatical leave. Upo muna ka. Good morning, church. Hello. Okay. As we head towards the communion, once a week, we gather around together as fellowship. As Jesus has come together with his disciples and broke bread, we also do it as a fellowship. Not only here, but all around the world. I find it really amusing that despite all the cultural differences, despite all the language differences, despite our other personal problems, only one thing stands true, and that Jesus died for our sins. And today, we take our time, we pause for a while, despite our hectic lives, despite all of our problems that we are going through. We pause, and we think about what Jesus did for us. So, we may be going through our personal problems. You may think that some people may not understand you. But the good thing, our Savior became human for us to relate to Him. I'm gonna just shorten a part in the Bible. 1 Corinthians chapter 11, verse 20 to 24. On the last part of verse 23 to verse 24, it says, on the night He was betrayed, He gave thanks, took bread, and said, this is my body. Do this in remembrance of me. That is what Jesus said. So, we may be all going through our problems, but even on the night that He was betrayed, Jesus is not having a good night, I can say. He also knows what is going to happen in the future as well. But let's focus on what happened after it says, on the night He was betrayed. He gave thanks, and He spent it with His disciples as a fellowship. I like the last song, Above All, because it's a personal prayer. It's a personal song, and it shows how great our God is. On the first verse, it shows above all kings, above all powers. It shows how mighty our God is. But on the last part of the chorus, it says, He took the fall and thought of me. Not thought of him, thought of her. It's between you and Him. So, for this communion, I want it to be personal. Just you and Him. And, though everybody is doing this communion all around the world, make this communion personal to you. Take this time as we pray to talk to Him and thank Him personally despite of our shortcomings. For me, my heart resonates with thankfulness. Search your heart and talk to Him. Let's pray. God, Heavenly Father, truly, we are thankful for all the sacrifices You have done for us. We are nothing, Lord God, without You, but You gave us gifts. A gift of eternal life, a gift of happiness, Lord God. Thank You, Lord God, that we have this family around us. We have this church in which You overlooked. And today, we will take this time to remember You. So ask and pray, in Jesus' name, Amen. Everybody, let's take the bread and drink the cup.
Hello? So, yun. Kita-kita ulit tayo. So, for our offering, ay may kwento ulit ako. So, di ba nababalitaan natin sa social media, yung mga single parent, whether normal people or mga artista. And one thing na pinag-aawayan nila is yung financial hatian. Kung paano itataguyod. So dito, may isang single mother na may 3 anak. Bali, 4 sila. And yung ex-husband niya ay konti lang binibigay. Konti to the point na parang isang tao lang ang mapapakain niya. So, napakahirap. But itong single mother na to started giving sa church. Giving kay Lord with everything that she has. Kahit sobrang konti lang binigay niya. So, after nun, ay nagkaroon siya, yung single mother na to ay walang trabaho. So, napakahirap itaguyod. So, after giving everything to God na meron siya, ay nagkaroon siya ng trabaho. And after that, ay marami na siyang pera ulit. And still, nagbibigay pa rin siya everything that na meron siya. So, dito, sa 2 Corinthians chapter 8, verses 2 to 5. Sinabi dito, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in a rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, then by the will of God also to us. So, para mabigyan natin to ng context, si Paul ay nagbigay siya ng example ng giving dun sa Corinthian church. Kasi yung Corinthian church ay they were very mayaman, wealthy. And nagbibigay sila pero hindi all out. So nagbigay siya ng example dito about sa Macedonian churches. Kasi itong Macedonian churches, they were very poor because nung sinakop sila, kinuha lahat ng kayamanan nila. And dito pinakita sa 2 Corinthians chapter 8 verses 2 to 5 ay itong Macedonian people, churches, ay nagbigay sila everything. Kahit sobrang poor nila. Sobrang hirap sila sa buhay. And hindi siya sa pilitan. They gave willingly, freely sa lahat ng binigay na to. Kasi may kita natin dito sa story na to ay maraming bagay. First is they gave themselves first of all to the Lord. So, pag binigay daw natin yung sarili natin, di sarili ibibigay yung I mean lahat, everything, service, what you do, everything. Pag binigay natin kay Lord, yung material abundance natin will follow. Kasi it teaches about our hearts, puso. Titirahin natin yung puso natin dito. Kasi puso ay ito talaga yung pinaka nag-hold, china-challenge tayo about giving. Kasi if we give all, isipin natin paano na tayo. And it also nag-a-arise din yung pride natin from our hearts. So, may kita natin sa Macedonian churches is they really give everything all. Kasi sa Old Testament, it gives
the brief background of tithing is about 10%. Pero sa New Testament, sa 2 Corinthians, it gives a new different perspective of tithing. It talks about our hearts. It talks about how we give. It talks about the ability of give and the heart of giving. So, kung paano natin to, di ba 10% sa mayaman, okay lang. Sa mahirap, mabigat. Diba? So, in reality, in this world, di ba, 10% sa mayaman, okay lang. Like I said, di ba? Yung 5% sa mamahirap, it's really a stepping or a big step of faith na nabibigay nila because wala na sila pero they gave everything pa rin of what they have. So, it talks about how we give sa heart natin and how we respond dun sa challenge ng Panginoon sa atin sa tithing. So, yun lang ang aking i-share about offering. It's all about our heart. It's ability to give and the heart of giving. It is free. It's free to use. It's depend on your heart on how you will use it. So, let us pray. Yes, Panginoon, thank you so much for this morning, Panginoon, to learn or to know the ability to give, the heart of giving, Panginoon. Lord, first and foremost, Panginoon, we will give ourselves to you. And we ask na tulungan nyo kami or gamitin nyo kami para sa mga plano nyo, sa mga gagawin sa lupang ito, Panginoon, to serve you and the kingdom, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na you will teach us how to trust you, how to trust your abundance na bibigay niyo sa amin, Panginoon, whether it's financial, physical, health, Panginoon, we will trust in you with all our hearts, Panginoon. And you will tell us, Panginoon, na how to give more beyond our means, Panginoon, because kagaya na sinabi sa Macedonian churches, even though they were poor, they gave it all, Panginoon, because they see that as a privilege of giving to you, Panginoon. Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. CCM, it's offering time. Good morning, church! Isa pa, good morning! Ganon yung energy ng mga anak ni Lord. Amen? Amen. So, first off, for today's announcement, on behalf of CCM Church, we would like to acknowledge our first-timers for today. Pwede po ba tayong tumayo? Si Ate Rachel Necesario and si Ate Ronelyn Masokol. Yay! Kantahan naman po natin sila ng ating CCM welcome song. So, alam pa ba natin yung CCM welcome song? Okay, so 1, 2, 3, go! Welcome po sa CCM! Welcome po sa CCM and thank you po for coming. See you again po next Sunday. So also, batiin din po natin ang ating mga birthday celebrants this week.
we have Tita Annalyn de Guzman, our pastoral po. Birthday niya po today, si May Anancero, kahapon, and si Tita Josephine Ramas po. Pwede daw po bang tumayo? Tatay. Yun. Ayan, tayo po kayo para makita kayo ng ating... Hey, happy birthday! So, next po, we're also inviting everyone to Join attend our morning devotion po. Our morning devotion po every 6 o'clock in the morning. So, marami po kayong iba't ibang makikita doon, our pastoral leaders and iba pang... So, you can join at our Facebook group po, sa CCM Facebook group. And next, we have life group. sa life group po. So, meron po tayong life group Zoom meeting every Tuesdays and Thursdays of the week, 7:30 p.m. And pwede po kayo makipag-coordinate kay Pastor Arnold po sa mga gusto pong sumali. Next is small group. Sa mga wala pa pong small group leaders na mga pwede po kayong lumapit kay Pastor Arnold para po ma-assist kayo and ma-assign sa inyo ang inyong mga life group small group leaders. So next, and again, we would like to encourage everyone sa mga wala pa pong ministry to join our ministries po. We have dance ministry. Pwede po kayong lumapit kay Ate Dana. Next is media ministry. We have Kuya Alec. Sa technical naman po, si Ate Chesa, yung nasa likod po. And worship team, we have Tita Erna and Kuya Aga. Sa kids ministry naman po, si Teacher Bing. Sa mga gusto pong magturo. Sa ushering naman po, we have Kuya Keith. So, we would love to see you, lalo na po si Lord, to see you serve and worship the Lord with your amazing talents po. Okay, so para po sa kalaman ninyo lahat, meron pong bagong event ang Youth Goals this month. So for this month's event, iniimbitahan po namin kayong lahat, especially the Youth Goals, to invite your friends, your classmates, or anyone who want to participate or to join our October Praise. So everyone is welcome to join our October Praise, and please do invite your friends who want to join the October Praise. So, yung October Praise po natin is on October 22, 2023 here at CCM Hall. Ayan. So, ang next naman po natin is ongoing pa rin po yung sa network naman po. Meron po tayong iba't ibang network. We have the Men's Network, Women's Network, Young Couples Network, and the Youth Goals. Ayan nga po, gaya nga po ng sabi ko kanina, sa Youth Goals, everyone is welcome to invite their friends, their classmates, or anyone para sa ating paparating na event this October. So, for the next one po is yung alkansya natin, yung tulong ko, hulog ko para sa tahanan ng Diyos. So, ongoing pa rin po yun, guys. Bale, kung sino pa po yung mga gustong kumuha ng alkansya, is pwede pa po kayong kumuha, and gagamitin po natin yon para sa ating church renovation. And isasubmit po natin yon, i-return po natin yon sa church sa Christmas party. And lastly, para po sa mga gusto pang kumuha ng shirt, katulad po nitong suot ko, ayan, pamine na lang po. 150. Ayun, meron po dun sa likod. Pwede po kayong mag-ask kung if gusto nyo pong bumili. So, yun lang po. Thank you po. God bless.
Alright, so let's all rise for our benediction. Sabi sa Romans chapter 15 verse 13. Let me read it on sa Tagalog po. Sabi doon, dahil nagtiwala kayo sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa, punuin nawa niya ang iyong puso ng kagalakan at kapayapaan. Nang sa gayoy ay mapuno kayo ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sabi doon sa word is, i-fill niyo yung puso niyo ng joy at ng peace. So with all the troubles na experience natin sa mundo, let your heart be filled with joy and peace. So let's all pray. Yes, our Father God, truly you are the giver of peace, Lord God. Ikaw yung nagbigay ng pag-asa, Lord. Ikaw yung nagbigay ng kapayapaan sa puso namin, Lord, nung nandito ka pa sa mundo. But still, Lord God, before you left the earth, Lord, sinabi mo na naghahanda yung Father doon sa heaven, Lord God, ng rooms for us to have peace, Lord God, dyan sa heaven, Lord. Lord, continue to fill our hearts with joy, despite, Lord God, sa mga kalungkutan na binibigay ng mundo, Lord God. Lahat ng paghihirap, Lord God, na nasa ng bawat isa, Lord God. Lord, use this, Lord God, use our weakness, Lord God, to be our strength, Lord. Use our sadness, Lord God, parang punuin mo kami ng joy. Lord, gamitin mo ang lahat ng bagay na to, Lord God, para makita namin yung glory ng pangalan mo sa buhay namin, Lord God. Use this church, Lord God, to be a blessing, Lord God, for this week. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The